afternoon. Today po is Holy Friday. And we are here now at Tayabas Cathedral. Isabella! Ay, meron. Oo, sandaan. Yan na, isang ganun. Pinawagan naman yan. Ano pa naman? Bilang ko, sir. Pinakayos mo gapo na tama na ito, plano. Buhat sila. Muli po, iniindigan po ang mga nasa may gate at sa unang hanabakantihin po ang lugar na iyon upang maayos na makapasok ang mga karosa ng imahe ng ating prosesyon. Maraming salamat po. Ihahandog ng Kofradiya ng Tayabas at ng Parokya at Basilika Minor ni San Miguel Arcangel ngayon. Ang Biyernes Santo ay ang araw. Patuloy tayong matiangkin na manalangin at buong pusong mag-alay ng sakripisyo sa ating pagkikisa. Masiksik ni Jesus, ang maasim na alak ay kaniyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalaginga. Sa pagdating ng mga kawal at nakitang patay na si Jesus, hindi na nila binali ang kaniyang mga binti, subalit inulos ng sibat ng pamilya Cabriga at Cablayla. Oh,
nakalagay sa krus ng mga bangkay sa araw ng pamamahinga. Kaya't si Jesus ay tinanggal nila sa pagkakapako sa krus. Magkabilang tagiliran ng hayop kanilang taglan. Tinanggal nila at tinukpok yaong mga pakong tumagos sa kamay at paa ni Jesus. At kanila ito ibinaba sa krus. Ang imahe ay nasa pangangalaga na Dr. Faye at Dr. Samantha Obispo at Mr. at Mrs. Ronelda A. Abracio. Panginoong Jesus, hindi lamang si Mariang Ina, kundi ang mga anghel na nagais sa kalos-lulos na sinabi. Yan ang mga ka-officer kaibigan naman yan sa mga atin na pinilala. Nagsisama na lang sa Ang banal na krus ay material na ginamit at pinagpakuan ni Jesus. Sa pamamagitan ng krus na ito, niligtas niya ang mundo. Ang krus ay nasa pangangalaga ng pamilya Lacorte at Zulueta. Ang banal na paglilibing. Si Jose Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan. Dito'y may isang doon nila inilibing si Jesus. Si Nicodemo ay may dalang pabango, mga 100 libra na pinaghalong mira, at kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudiyo. Ang sa pangangalaga ng pamilya Cabriga at Cablaida. Centurion o kapitan ng mga sundalong Romano ang tagiliran ni Kristo. Mula sa sugat na ito ng Panginoon ay tumulo ang dugo at tubig na siyang nagpagaling sa kanya. Nang makita niyang mamamatay ang Panginoon, siya rin ang nagsabi, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Isa rin siya sa matibay na saksi sa pangyayari noong nabuhay na magmuli si Jesus. Matapos ang kaganapan na ito, ay tinalikuran niya ang pagiging kawangay ni Pilato at naging disipulo ni Jesus. Sa simbahan ng Papa sa Roma,
Ang sibat ni San Longino ay ipinakikita sa mahal na araw kasama ng krus at ng pirang ni Veronica. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Reyes at Quinto. Si San Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sinadrin at lihim na tagasunod ni Jesucristo. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Katuwang nito si Nicodemo sa paggaba ng katawan mula sa krus, gamit ang linong balabal. Buong puso niyang ibinigay ang kaniyang bagong ukit na libingan kay Jesus. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Dalida. Na lihim na disipulo ng ating Panginoon kahit kasapi ng mga Sanhedrin. Sa dilim ng gabi, nakipag-usap para siya ay maligtas. Pagsilang sa espiritu at tubig ang paliwanag ni Jesus sa kanya. Mahigpit at pasimple na niyang tinutulan ang paglitis kay Jesucristo. Kasama ni Jose ng Arimatea, ang pariseyong si Nicodemo, ang bumili ng mga pabango para sa bangkay ni Jesucristo. Siya rin ang naglibing sa Panginoon sa halamanan at nagbalot ng kanyang bangkay. Matias, ang pumalit kay Judas Iscariote at pinili ng sapalaran. Nasundan niya ang pagbibinyag sa iyan hanggang sa pag-akyat sa langit. Isang masugid na tagasunod ng Panginoon. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Echevarria. San Jose Barsabas Justo. Siya ay tinawag na Barsabas at tinaguraan din Justo. Kasama si San Matias, isa siya sa mga pinagpilian ng mga alagad upang pumalit kay Judas Iscariote sa 12. Bagamat si San Matias ang napili, isa siya sa mga kasakasama ng mga alagad sa buong panahong nakipamuhay sa kanila si Jesus, mula ng bautismuhan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Si San Jose ay ginugunita sa kalendaryo ng simbahan tuwing ika-20 ng Hulyo. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Sabio at Nadera. Isa siyang disipulo ng Panginoon na nag-alab ang puso kasama ng isa pang alagad habang sila'y kinakausap niya sa daan at ipinaliwanag sa kanila ang mga kasulatan noong gabi ng linggo ng pagkabuhay. Sa nayon ng Emmaus, nakilala nila ang Panginoon nang pinagpira-piraso niya ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Salvatierra at Aranilla. San Simeon ng Jerusalem.
sa tradisyon, siya ay anak ni Cleopas at kamag-anak ng Panginoon sa dugo at hinirang na obispo ng Jerusalem, kasunod ni Santiago kamag-anak ng Panginoon. Noong panahon ng pag-uusig ni Emperador Trajano, dumanas siya ng labis na paghihirap at sa kanyang katandaan, namatay siyang martir sa pagpapako sa krus. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Lupiano at Abuelo.